Lakas eh. Sabi po. Okay, so ito po yung property na binebenta natin na 3.7 hectares. So ito yung 3 hectares na property na binili na po nila ma'am, mga kasama po natin. So hanggang dun po siya. So ang 3.7 po ay dun ang daan. Tapos yung kalsada po ay na ito. So kung ano po yung kalsada nung nasa video natin na may poles, ito din po yun. So dito po tayo dadaan. Yan. Nandun po sila yung bumili ng property na may poles. Yan. Okay, so punta po tayo dito. Yan, okay. So andito po tayo. Ito po yung daan papasok. So ito na mismo yung lote na ating binuntahan. Yan mismo. So ito po yung sapa. Yung sapa po niya malalim din. Pero malinaw. Yan. Kasi ito po yung ano ng falls. Tubig ng falls. Napakalamig. So ito pong nakikita ninyo, ito po yung gilid ng property. Yan po yung binibenta natin. Tingnan natin, ipakita mo yung tubig. Yan po. Napakalinaw ng tubig. Tapos, ang boundary ng lote ay ito, sakop na po ito. Kasi nandito po yung mahon. So kasusukat lang po natin ito kaya may pasok nito. So dito po yung pinagbibili lahat. Okay. So kung ano nakikita po natin dito, ito po yun kapag ganun. Ito na po yung 3 hectares na property na may poles. So sila po yung bumibili ng property dito. So ito po yung isang property na binebenta natin na 3.7 hectares. Flat po siya. Tapos may mga kawayanan at the same time. So kung ko-compare mo siya dito sa kabila, mas madami dito ang puno ng niyog dito sa kabilang property. Mas malaki po siya kasi 3.7 hectares siya. So yung daan, yun po yung daan, kung ano po yung daan dun sa 3 hectares, isa din po siya. Magkahati lang po. Yan. Ganda po nitong property ito. Sa mga gustong mag-invest po ng property. Flat po ito. May portion lang siya na uphill. Pero karamihan dito sa lote ay flat. Yan. Ito po yung matatagpuan sa Barangay Gapas, Ginyangan, Quezon. Ito po. Ganda. Laki ng kahoy. Ang daming kawayan. Then flat. Yan. Yan po ang property.
Okay, so dito na yung property natin. So itong property ito nakagilid din siya sa sapa doon. Sa same time, tapos papunta siya dito. Doon sa, compared doon sa falls, ha? Mas flat ito compared doon sa kabila. Mas madaming tanim. Yung mga niyog dito, madami na bata pa yung niyog compared doon sa mataas. Kasi ang ginawa nila dito, pagkatanim nila ng matataas, na tinaniman na nila ng kasunod, katulad niya, namumunga na ngayon. Yan. So kitang-kita natin talaga na halos sa flat na flat yung property na magandang pagtaniman ito. Alisin lang natin yung mga damo. Kung mapapansin niyo nandito, mayroon siyang creek dito sa may loob. Yan. So dito may sapa-sapa. Nasa loob mismo ng property ito. Itong sapa-sapang ito. Yan ang magandang gawing painuman ng mga kambing o kaya ay ng pato o bibi. So bihira ito sa property na mismong nasa loob yung maliit na creek o pwede natin tawaging kanal. Pero ang pagkakaiba, napakalinaw ng tubig niya. So yan, flat na flat din talaga. Yan natin dito. So ang dami pang mga punong kahoy. Yan, mga nyugan pa din sa same time. Mayroon ka ng pagkukuhaan ng income dito sa property ito. Dito po sa ganyan peaceful naman po dito ang kondisyon ng mga tao. Wala po ditong nakikialam, mga magnanakaw o masasabi natin mga masasamang loob. Siguro kung may mga pangyayari na di inaasahan, yun po ay siguro yung mga dayo na. Pero pagdating po dito, okay naman po yung sitwasyon dito sa area. Yan. So mabababa pa mga niyog. Ang hatian po ng property ng falls ay dito. So yung sa kanya yung papaganon, ito na yung kasama din sa 3.7 hectares. So doon sa falls pabundok talaga siya. Yung 3.7 hectares halos flat. Konti lang yung tinatawag nating uphill. Kaya makikita natin, halos may mga tanim na din siya ng mga bago. Yun yung incoming na lalaki. Katulad po nito. Yan. So kasama po yung kaliwang yan. Hindi lang po kasama yung taas. Pero itong nyug na ito kasama po ito. Yung sa property.
So itong kabilang ito, included dito sa 3 hectares. Dito yung pinagbebenta. Ulitin ko po, nasa dokumento kasi nito 7 hectares. Yung 3 hectares, ito na po yung nabili right now. Nakasama po namin yung bumibili ngayon o yung buyer. Nag-separate lang po kasi kami at binibidyohan namin itong kalahati na property. So may parting overlooking. So ito pong side na ito kasama dun sa 3.7 hectares. So ito naman daan. Pwede ka pong, may daan din kasi po doon. Kaya ito daan. May daan din doon sa kabila. So dalawang daan niya. Pwede ka ditong magpagawa ng sarili mong daan. So kung makikita natin, nandun yung sapa, oh. Nandun yung sapa. Sabihin yung sapa dito, yung sabi ko kanina na sapa na maliit, tuloy-tuloy. Nasa gitna mismo ng lote. Yan, nandiyan sa baba. Pa-curve siya, pa ganun-ganun siya. Kaya maganda yung property. Itong mga nyog na nakikita ninyo, ito kasama sa property. So ganda ng mga puno. Ganda ang kulay ng mga dahon. Kaka-harvest lang po dyan. Kaya halos included dito doon sa property ng ating binibenta. Yan. So halos kapantayan siya. Yan. Halos kapantayan yung lote. Okay, so andito tayo sa malapit sa pagitan ng property. So andito po yung source ng tubig natin. So ito po ay may bukal po dito sa property na pinagkukuhaan natin ng pwede ng inumin. So kagandahan dito sa property po ay unlimited na po ang tubig. So kaya tinatawagan ko ang ating mga investor. So kung gusto po ninyo maggawa ng swimming pool, pwede po dito kasi unlimited po ang tubig dito. Hindi na ninyo kailangan ng kuryente para magpadaloy ng tubig papunta dito sa inyong lote, dahil mayroon na po tayong source ng water. Napaka fresh po niyan at pwedeng inumin. Instant drinking water na po.
So welcome sa RT Realty Services Property Vlog. So andito tayo ngayon sa Barangay Gapas, Ginyang, Quezon. So pinakita po natin yung property. Ang size po ng property is 3.7 hectares na matatagpuan dito sa bayan ng Ginyangan, Quezon. So sa mga client po na gusto mag-avail ng property, kindly call po sa aming WhatsApp Viber para masagot po namin ang inyong mga katanungan. And also, ito pong property ito ay may daan more or less 10 minutes papunta dun sa highway. At the same time, 6 to 7 hours going to Manila. So hindi pa po tayo makakarating ng town proper ng Ginyang, Quezon. Nandito lang po tayo sa boundary ng Calawag, Quezon. Ang water po dito ay bukal, so wala tayong magiging problema sa tubig. Ang mga punong kahoy po dito ay mga niyog, kawayan, may mga saging. So ang mga niyog po dito ay more or less mga 600 kapuno. May mga saging din po, may mga fruit bearing trees katulad ng langka, pili, may kakao, mayroon din po tayo nakitang guyabano. So kindly follow our YouTube channel para malaman ninyo at mapanood ninyo ang mga property na aming pinablog. Thank you so much at hopefully we see each other soon. Have a good day. God bless po sa atin lahat.